Dalawang variety po yung matatagpuan dito sa farm, BR25 and UF18 po. May difference po sila sa size and sa appearance po. Longer po usually yung BR25 and medyo edgy po yung mga balat niya. Then, yun naman pong UF18, shorter siya and mas smooth po yung balat niya. Nagbe-base din po ako sa appearance niya based naman sa color po. Kadalasan po medyo orangey or yellowish. Or ang kakao po kasi kapag bumubunga pa lang, red po yan. So, hindi po talaga siya pwedeng anihin kapag red. Unlike po sa ibang fruits na kapag red, hinog na. Or orange, hinog na. Hindi po tulad-tulad. So, ang kakao po, red po, hindi pa po siya hinog. And based din po sa days. Kapag harvest season. Mga tinatanim po namin dito na kakao ay mga grafted na po. So, mamumunga na po siya after 2 years ng pagkatanim. And hindi po namin siya pinapataas yung bunga, yung mismong branch po ng tree. Kasi ang una po, mahirap po siyang i-harvest kapag mataas na po yung mga bunga. And hindi na rin po siya productive kasi naglalagay po tayo ng fertilizer ay sa baba. So, yung mga nasa taas na part na po, hindi na po siya masyadong naaabot ng fertilizer, ng nutrients. Hindi na po niya makukuha yung sapat na nutrients. Then, usually po tumutubo siya pag gano'n. Mas better po kapag nakaganon. So, pinupruning po namin siya, binabawasan po namin siya. Kapag po pataas yung tubo niya, yung branch, pinuputol na po namin yan. Kasi, hindi po even yung pagka-distribute ng nutrients. Ang tamang step po sa pag-harvest ng kakao, first po, dapat naka-prepare po yung mga materials na gagamitin. Like pruning shear or yung pangkawit po. Then naka-prepare din po ang wheelbarrow namin and mga sako. Pag nag-harvest po, hindi po kasi pwedeng i-twist yung mga pods. Dapat po kinakat siya from the tree. Then, kapag may matataas naman po na bunga kasi hindi po naiiwasan na hindi na-prune yung branches, gumagamit po kami ng pangkawit, yung may mahabang rod po. Then, ganun lang po. Kailangan din po siyang may nagsasalo po. Like yung sako po, pangsalo. Then, i-ano na po sa wheelbarrow. After naman po nun, tinitimbang na po namin siya para po sa record keeping. Best time to harvest naman po ng cacao pods is usually in the morning kasi cooler po yung environment. And dapat din pong iwasan na masira yung mga branches na pinag-harvestan ng cacao pods. And maiwasan din po na magkaroon ng scratches yung pods mismo. So ginagamitan po namin siya ng mga sako. Halimbawa po matataas po yung mga bunga. So, babagsak po siya, then sinasalo po para iwas din po mag-crack. And kasi kapag nag-crack po yung pods, may possibility po na mapasok siya ng contamination. Hindi na po maganda yung quality ng babies. Isa po sa sustainable practices po ng pag-aalaga namin ng cacao is yung pruning po. Every time nagpo-pruning po kami, re-rejuvenate po yung trees. Bumabata po siya and mas nakaka-absorb po siya ng nutrients and mas nagiging productive po siya. Ang cacao trees po, hindi po niya nire-require yung tubig. So, hindi po namin siya dinidiligan regularly. Kadalasan po kapag hot or dry season lang po siya kailangan diligan kasi matutuyo po siya masyado. Then, kung napasobra naman po ng dilig, may chance po na mabulok yung roots niya, yung mga ugat po niya.